Pagkalipas ng 2 araw, sa pangunahing rurok ng Qinrun Sword Clan, nagtipon ang mga kinatawan ng clan, at inihayag ni Shan na sa mapalad na araw na ito, tinipon nila ang mga disipulo na tinanggap ng Qinhuan Sword Clan sa hanay nito sa nakalipas na ilang taon. Ngumiti siya, iniunat ang kanyang kamay at sinabi na ang kompetisyong ito ay hindi lamang isang pagsubok sa kanilang pag-akyat sa mga nakaraang taon, kundi pati na rin upang piliin ang pinakakarapat-dapat na alagad ng angkan. Hindi tulad ng mga nakaraang taon, ang mga anting-anting, elixir, spirit formations at iba pang bagay ay maaaring gamitin sa laban. Sa pag-iisip tungkol dito, ipinakilala ni Shan ang disipulo na nilagyan ng lahat ng mga katangiang ito at inihayag na ang mga kalahok ay kailangang talunin ang kanilang kalaban at makuha ang pinakamataas na marka. Si Ron na kabilang sa mga disipulo na naghahanda para sa laban, ay masiglang ngumiti, at idinagdag ni Shan na anuman ang mangyari, hindi dapat saktan ng mga disipulo ang kanilang mga kalaban ng walang dahilan. Siya at ang iba pang Masters of the Clan ay manunood ng kanilang mga laban upang maiwasang masugitan ang mga disipulo. Ang iba pang mga miyembro ng clan ay nakaupo din sa malapit, nakatingin sa arena na may seryosong mga mata, at iniunat ni Shan ang kanyang palad at nakangisi, at inihayag ang pagsisimula ng kompetisyon. At iniabot ang palad niya pasulong, pinaandar ang magic. At ang paglipad na ito ay nabuo sa isang malaking bilang ng mga flash, na pagkatapos ay naging mga tablet na may mga espesyal na numero. Ang mga tabletang ito ay lumipad patungo sa mga disipolo, at ipinaliwanag ni Shan na ang J-tablet sa kanilang kamay ay magpapakita ng bilang ng kanilang kalaban. Kinuha ang mga tableta sa kanilang mga kamay, sinimulang pag-aralan ito ng mga disipolo at nabasa ni Ron na ang numero ng kanyang kalaban ay 01. Ang iba ay nagsimula ring pag-aralan ang kanilang mga tableta at saglit na ginulo ang mga ito mula sa aktibidad na ito. Binalaan ni Shan na kung ang J-tablet sa kanilang mga kamay ay naiilawan, nangangahulugan ito na oras na Nil-ana pumasok sa arena at lumahok sa tunggalian. Inanunsyo niya ang first round at hinamon si Jiang Ting ng paglulunsad ng Hall to face ni John the Blue Moon Hall. Lahat ay nagsimulang batiin sila ng good luck, at ang batang lalaki at babae ay pumasok sa arena na handang makipaglaban sa isa't isa. Nilingon nitong si Gang, na nakaupo sa tabi niya, at tinanong kung ano ang tingin niya sa mga bagong dating. Tumawa si Gang at sinabi na sa kanila ay may 1 o 2 namumukod tanging mga disipulo, at biglang namagitan si Yun, na nagpahayag na sa enerhiya na taglay ng mga disipulo na ito, ang isang laban ay hindi hihigit sa 1 tasa ng tsaa. Ang kanyang mga kasama ay nagulat, nagtataka kung ano ang kanyang sasabihin, at napagtanto na malalaman nila ang mga resulta ng kompetisyon sa pagtatapos ng araw. Di nagtagal natapos ang isa sa mga laban at inanunsyo ng host ang mga susunod na kalahok. Ito ay nangyari ng paulit-ulit, at ang mga labanan ay naganap sa arena paminsan-minsan, at si Juan, gamit ang kanyang salamangka, ay tumayo sa hangin, nanunood mula sa itaas. Ang mga sumunod na pumasok sa arena ay ang batang T mula sa Blue Moon Hall at tumakbo mula sa Fengerling Hall. Nagmarka ito ng simula ng huling round sa pagitan ng mga inter-disciples. Si Ron, ay lumakad pasulong, matamang nakatingin sa kanyang kalaban, at inihanda ang kanyang espada para lumaban. Si Juan ay umiiyak sa gulat, napagtanto na ito ay malapit ng matapos, at sinabi na ito ay hindi masama. Napansin na si Ron ay nakarating sa pangwakas pagkatapos sabihin ito, siya ay ngumiti ng mahina, nagsimulang manood ng labanan. At sa sandaling iyon, si Tay, gamit ang kanyang salamangka, ay tumakbo pasulong, humahampas. Naikuyom ni Ron ang kanyang panga, inilabas ang kanyang sword sa kanyang harapan, hinaranggan ang pag-ataking ito. At ang mga manunood ay sumigaw, na napansin, na si Tay mula sa Blue Moon Hall ay nasa 5th level ng walang kamatayang hangganan ng palasyo. Nagpatuloy sila sa panunood ng labanan, at si Juan, na nakatingin din ng mabuti, ay nagsabi na hindi sumuko si Ron, bagaman ang kanyang kalaban ay isang yugto na mas mataas kaysa sa kanya. Mahusay ang sword technique ni Ron, at napansin ni Juan na kayang pantayan ni Rand ang isang tunay na disipolo, at malamang na natutunan na niya ang subtlety ng sword. Habang pinag-iisipan niya ito, ginamit ni Rand ang kanyang skills at inatake si Tay, na paatras siya. Nabanggit ni Juan na tinuruan lamang niya si Ron ng isang trick, ngunit nagawa niyang master ang lahat ng ito at pagbutihin ang kanyang mga kasanayan. Kaya nahulaan ni Juan na talagang may talent siya.
Nahulaan ni Juan na kung sinubukan ni Ron ng husto, malamang na siya ay kukunin bilang alagad ng baril. Nakatayo roon si Ron na naghahanda para sa isa pang pag-atake, at nang inatake siya ni Tay, handa siyang harangan ito. Tumalon sila palayo sa isa't isa, nakatayo sa tapat ng isa't isa at iniabot ang kanyang sword kay Ron. Ngumisi si Tay at iminungkahi na itigil na nila ang pagsusubo sa isa't isa at alamin kung sino ang mananalo sa laban na ito dito at ngayon. Si Ron, na nakapikit ang isang mata, ay sumang-ayon, na bumubulalas na gusto niyang sabihin ang parehong bagay, at kinuha ang isang pakikipaglaban, naghahanda na lumaban. Naglabas si Tay ng isang anteng-anteng at pinaandar ito, ipinikit ang kanyang mga mata at nakilala ang artifact na ito ng mga disipulo. Panunood ng laban bilang isang pagkamangha. Ito ba ay talagang isang anteng-anteng na sumusunog sa espiritual na gas? Alam nila na pinapayagan nito ang isang tao na sunugin ang kanilang sariling espiritual na enerhiya at espiritual na kaalaman sa maikling panahon upang maranasan ang kanilang sariling lakas ng lubos. Napagtanto nila na nais ni Tay na gumamit ng anteng-anteng ng ika-4 na antas, at napansin na hindi siya maramaw sa pera. Tumugon si Ron sa pamamagitan ng pagkuha ng isang maliit na pil at inilagay ito sa kanyang bibig, nakapikit ang kanyang mga mata habang nilulunok niya ito. Sa susunod na sandali, isang malaking halaga ng enerhiya ang lumitaw sa kanyang paligid at napagtanto ng madla na ito ay isang sumasabog na energy pill, na binanggit na si Ron ay mayroon ding ace sa kanyang manggas. Bagaman ang pill na ito ay isang third level lamang, ngunit isinasaalang-alang ang epekto nito, ito ay ganap na katumbas ng spiritual gas anteng-anteng. Si Tay, sa oras na ito, ay itinulak ang kanyang armas pasulong at pinaandar ang Moonbending Moon Spirit Sword. At bigyan ng babala si Ron na mag-ingat, ngunit hindi tumugon si Ron, at iniwagayway lamang ang kanyang sword, pinaandar ang Silver Dragon na Wind Spirit Sword. Itinuro nila ang kanilang mga pag-atake sa isa't isa, at nang magbanggaan ang dalawang enerhiya, isang makapangyarihang kidlat ang lumitaw, at sinabi ni Juan kami na mayroon silang panalo bago mawala ang enerhiya. Ang mga manunood na pinakamalapit sa arena ay sumisigaw na tumalikod upang kahit papaano ay protektahan ang kanilang sarili mula sa blast wave. At nang tuluyang mawala ang enerhiya at unti-unting lumipad ang alikabok na itinaas ng pag-atake, unti-unting napansin ng lahat ang silhouette ng isang mag-aaral na labanan sa isang tuhod. Si Ron iyon, nakayuko sa pagkabigo, sinasabing natalo siya. Si Tay na nakatayo sa tapat niya, inamin na siya ay mas mahusay lamang sa espiritual na enerhiya at hindi gaanong, at iginuhit ang atensyon ni Ron sa kanyang sarili. Sinabi niya na kung siya ay nasa parehong yugto ng pag-akyat tulad niya, siya mismo ay walang alinlangan na matatalo. Si Ron, nagulat, ay nagtanong, totoo ba ito? Sa paggunita sa imahe ni Juan sa kanyang isipan, siya sa isip ay lumingon sa kanya, sinabi, kung hindi siya natuto mula sa kanya, hindi niya magagawang maunawaan ng mabuti ang espada, kahit na ito ay gumana sa buong buhay niya. Sa wakas, natapos na ang Inner Disciple Competition, at ang nanalo ay Natalie mula sa Blue Moon Hall. Lahat ay nagsimulang bumati sa kanya, at sumigaw din na si Ron ay nakagawa rin ng mabuti. Si Shan, na nakatingin sa kanila ng may konsentrasyon, ay napansin na ang dalawang disipolong iyon ay talagang mabubuti. At sa pagtingin sa action na nakatayo sa tabi niya, napansin niya na ang isa sa kanila ay may mabuting espiritu at ang isa ay may dakilang talento, at kapwa may kakayahang maging tunay na mga disipulo. Pagkatapos nito, nagtanong siya kung maaari niyang istorbohin ang action. Isinaaktibo niya ang kanyang enerhiya, sinabi na ito ay kanyang tungkulin, at sa kanyang kapangyarihan, pinagaling niya ang mga sugat na natamo ni Ron at Tay noong labanan. Nagtatakang nakatingin sa kanilang sarili, ngumiti sila, napansin na gumaling na ang kanilang mga sugat at naibalik na ang kanilang espiritual na enerhiya. Sa oras na ito, ang isa sa mga disipolo ay lumapit kay Tay na nagbabala na naabot niya ang unang lugar sa lahat ng panloob na mga disipulo, na nangangahulugang, ayon sa mga tuntunin, siya ay may pagkakataon na pumili ng isang tunay na disipulo na makakalaban, at kung maaari siyang manalo, kukunin niya ang mga disipolo na iyon ng ibang mga tunay na disipolo. Saglit itong pinag-isipan ni Tay, at kalaunan ay inihayag na pipiliin niya si Juan mula sa Fingerling Hall. Si Juan ay tumingin sa kanya ng mahinahon, at ang iba pang mga disipolo, na nagsimulang magdaldalan, ay napansin na si Juan ay isang tunay na disipolo,
ngunit ang pinakamahina sa kanilang lahat, at ang kanyang pag-akyat ay ang ika-6 na antas lamang ng walang kamatayang hangganan ng palasyo. Kaya't ligtas na sabihin na siya ang pinakamahinang tunay na alagad sa kasaysayan ng Qinhuan Sword Clan. Naunawaan nila na si Huan ay nasa panganib at tumawa, napansin na ang pinakamahusay sa panloob na mga alagad ay lalaban sa pinakamasama sa mga tunay na disipolo, na nagmumungkahi na ito ay kawili-wiling panuurin si Huan na lumapag sa arena. Sa kabaligtaran, tinanong ni Tay kung turn na niya. Nakayuko si Tay, hiniling na tulungan siya ni Huan, at pumayag na lamang siya. Si Ron, na inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Tay bago umalis, ay bumantong hininga at binalaan siyang mag-ingat. Naguguluhang tumingin sa kanya, nagtataka kung ano ang ibig sabihin ni Ron. Sa hindi malamang dahilan, ang kanyang mga salita ay nagbigay sa kanya ng masamang pakiramdam, at napansin ang kanyang reaksyon, bahagyang ikiling ni Huan ang kanyang ulo sa gilid, nakangiti at tumingin sa kanya, ngunit hindi pa rin nagsasalita. Sa wakas, may nag-anunsyo na magsisimula na ang tunggalian, at si Tay, na seryosong nakatingin kay Huan, ay umamin na una niyang narinig ang tungkol sa kanya matagal na ang nakalipas. Nagulat pa si Huan nang magsimula siyang magsalita, ngunit sa huli, nakangiting inamin niyang nambobola siya sa ganoong atensyon. Gayunpaman, tapat na inamin ni Tay na labis siyang nadismaya sa inasal ni Huan. Dahil siya at ang kabilang dulo, inilaan ng mga disipolo ang lahat ng kanilang enerhiya sa pag-akyat upang maging isang tunay na disipolo, at napagod sila sa pagsasanay araw-araw, at hindi man lang naisip na magpahinga kahit isang minuto. Naalala niya kung paano siya nagsanay ng husto, huminga ng mabigat sa hirap. At inamin ni Huan Sang na sa tingin niya ay alam na niya kung ano ang sasabihin sa kanya ni Tay. Samantala, kinuyam ni Tay ang kanyang kamao, nabanggit na ang isang pangunahing tauhan, isang tunay na disipolo, ay nagtrabaho sa isang 9 hanggang 5 schedule at hindi kailanman sineseryoso ang pag-akyat. Nairita siya dito, at nabanggit na kahit sa labas ng pagsasanay, si Huan ay gumugol ng maraming oras na walang ginagawa. Naalala niya kung paano noong naglalakad siya papuntang training, nakita niya si Huan na pasimpleng nakahiga sa ilalim ng puno, nagpapahinga, at naisip ni Huan na kilalang-kilala niya ito. Samantala, ipinagpatuloy ni Tay ang kanyang galit na pananalita at sinabing walang puwang sa Qinhuan Sword Clan ang mga tamad na pagkilos gaya ni Huan. Iniunat niya ang kanyang kamay gamit ang sword pasulong, pinaandar niya ang magic, nangako na sisirain niya si Huan at pumalit sa kanyang lugar sa mga tunay na disipulo. Si Huan, na nakangiti, ay nagwagayway ng kanyang kamay, dahilan upang lumitaw ang mga artifact sa itaas niya, at inamin na hindi niya alam na ang kanyang 9 hanggang 5 schedule ay pagmula ng gayong puot. Si Tay, na tumatakbo sa atak, ay inutusan siyang tipunin ang kanyang sarili at maghanda para sa labanan, at si Huan, na isinaaktibo ang kanyang salamangka, ay naging sanhi ng pagtiklop sa kanya ng mga artifact, na bumubuo ng isang bilog, at nang ito ay naisaaktibo, isang kalasag ang lumitaw sa paligid niya, na tumama sa pag-atake, na hinarap ni Tay. Napakalakas ng pag-atake, ngunit hindi man lang nabasag ang kalasag, at nang mapansin ito, si Tay ay patuloy na naghahatid ng sunod-sunod na pag-atake. Sa kabila nito, ang protection na simboryo ay nasa perpektong pagkakaayos, at si Tay ay tumalon sa gilid, huminto saglit, habang ang ibang mga disipolo, nagulat, ay nagtanong kung ano ang ibig sabihin nito. Sumigaw si Gum na tinatrato ito ni Huan bilang isang biro, at sinabi na ang mga alagad ng Qinhuan Sword Clan ay sumunod sa paraan ng talam at hindi kailanman umatras. Sa kanyang opinyon, ang landas ng talam ay hindi maaaring hindi nawiwisikan ng dugo. At galit na itinuro ng daliri si Huan na nagtatago sa ilalim ng proteksyon na simboryo, iminungkahi niya na ang iba ay tumingin sa kanya, dahil tinatakpan niya ang sarili ng anteng-anteng, tanong ni Gang, ganito ba ang ugali ng isang umakyat na alagad? Sigurado siyang nagdadala si Huan ng kahihiyan sa angkan ng Qinhuan, ngunit may biglang nagtanong, talaga bang naisip niya na ang isang alagad ng Qinhuan Sword Clan ay maaari lamang tumahak sa landas ng pagdanak ng dugo at hindi dapat magkaroon ng kahit katiting na pakiramdam ng pangangalaga sa sarili?